Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nangangamoy Pasko na sa Angeles City sa Pampanga dahil sa pagparada ng kanilang tradisyonal na mga parol. Tara't makisaya tayo sa kanilang makulay na pagdiriwang. Nagliwanag ang mga kalsada ng Angeles City, Pampanga sa pagparada ng mga nagagandahang at nagkukulayang parol na ito. Kada barangay may entry sa prosesyon. Ito ang kanilang taunang Lubenas ng Pasko, isang lumang tradisyon ng mga Kapampangan na siyang naghuhudyat na simula na rin ng isa sa paboritong Christmas tradition natin mga Pinoy, ang Simbang Gabi. Bilang isang religious tradition na sinimulan noong 1830, ito po ay sumisimbolo ng malalim na pananampalataya at pagkakaisa ng mga Anghelenyo. Pero alam niyo ba kung anong sinisimbolo ng mga pinaparada nilang mga parol? Kuya Kim, ano na? Ang Lubenas galing sa salitang novena, na ang ibig sabihin siyam na araw, na siyang tumutukoy naman sa siyam na araw na simbang gabi. Kung karamihan sa atin, nasanay na dumadalo lamang sa misa ng napakaaga. Ang mga Kapampangan naman, nagsasagawa ng prosesyon tuwing bisperas ng simbang gabi bilang penitensya at paghahanda sa kapanganakan ni Jesucristo. At sa kanilang prosesyon, ang hawak ng mga kasali, mga lantern o parol. Ginagamit po sa paggawa ng traditional parol po sa Angeles ay kawayan po at yung papel yapon. Maliban sa isang dosenang parol na sumisimbolo ng 12 apostles, meron ding parol na hugis krus at hugis isda na sumisimbolo naman kay Jesus. Pero ang Lubenas, isa raw tradisyong unti-unti nang nawawala. Bukod po sa Angeles, Municipality of Magalang, San Fernando, Mabalacat, and Mexico. Yun po yung meron pa rin na Lubenas. Para po mapagpatuloy yung religious tradition na every year po talaga siya ginagawa. Na-stop siya eh. Ngayon pa lang po niyan bale after pandemic. At dahil tradisyon ang pagpaparada ng mga parol tuwing Lubenas ng Pasko, isa pang Christmas tradition ang umusbong. Kaya binansagang Christmas capital ng Pilipinas ang isa pang bayan sa Pampanga. Ito ang pinaka-inaabangang Ligligan Parol o Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga. Ang binansagang Christmas capital of the Philippines. Dito nagpapagandahan at nagpapabonggahan ng mga parol makers mula sa iba't ibang barangay sa San Fernando. Sa paggawa ng mga parol, nasa 20 talampakan ang laki. At alam niyo ba na ang Ligligan Parol na pinaniniwalang nagsimula pa noong 1900s, hango sa sinaunang tradisyon ng Lubenas. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung tayo mga Pilipino nasanay na sa malamig ang simoy ng Pasko, ang mga nasa Australia pinagpapawisan ngayon dahil sa heatwave. Dito sa Pilipinas, damang-dama na ang malamig na simoy ng Pasko. Gayon din sa ibang bansa, kaya sa Japan, kung saan nagsimula na ang umulan ng snow. Pero hindi sa land down under. Sa Australia kasi, napakainit ngayon. Katunayan, ayon sa tala ng isang weather forecasting site, ang 10 sa pinakamainit na mga bayan sa mundo nitong alas 2 ng hapon nitong December 16, nasa Australia. Ang Birdsville sa Queensland ang pinakamainit, kung saan ang temperatura umabot sa 45.6 degrees Celsius. Sinundan to ng Urandangi sa Queensland pa rin, na umabot naman sa 45.2 degrees Celsius. At Walpayop sa Victoria na nakapagtala naman ng 45.1 degrees Celsius. Kaya isa ito sa pinakamainit na bansa ngayon. Ang kababayan nating si Lester na isang doktor sa Australia, tila hindi raw nasanay na magpapasko pero napakainit pa rin ang panahon. So sobrang init. Ako from Sydney, grabe yung temperature. Like 40 degrees. Mahapdi siya sa balat. Second, summer ka na sa Australia. Pag summer talaga, expected na yung extreme weather temperature. Ang big change na yun from me. Mabuti na lang daw at sumakto ang kanyang uwi sa Pilipinas. At natakasan niya ang heatwave sa Australia. At least dito, ang mainit lang ang salubong ng kanyang pamilya. Iba pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas. Yung warmth na nararamdaman mo galing sa puso tsaka sa pagmamahal ng mga pamilya mo tsaka ng mga kaibigan mo. Pero bakit nga ba napakainit ngayon sa Australia gayong magpapasko na? Kuya Kim, ano na? Ang Pasko sa Australia madalas mainit dahil pinagdiriwang nila ito tuwing summer. Ang Australia kasi matatagpuan sa Southern Hemisphere o yung bahagi ng mundo na nasa ibaba ng equator. Dahil sa tilt orientation ng Earth, nakaharap sa araw ang Australia sa mga panahong ito. Kaya tumatanggap ito ng mas maraming init.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Malaking balita nitong nakaraang taon ang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa ating bansa, si Mali. Pero para sa mga na-miss si Mali, may pagkakataon kayo para muli siyang masilayan. Ang pinresermang katawan ni Mali muling uuwi sa tahanan nito sa Manila Zoo. Sa lahat ng biyahe ng truck driver na si Ann, dito daw siya kinakabahan. Isang maningkalaw niya lang kasi, ang kanyang pasahero baka mapano. Ang kanya kasing sakay, walang iba kundi tinaxidermy o pinreserbang katawan ng tinaguriang the loneliest elephant in the world, si Vishwa Mali o Mali. Marami pong nag-recommend kay Doc Jason na ako daw po yung mag-drive. Masaya. Siyempre, ako po yung napili nila. Kinakabahan din po ako. Bawal akong magkamali dito. Si Mali tong isasakay namin. Safe and sound kaya maihatid nila Ann si Mali sa tahanan nito sa Manila Zoo. Kuya Kim, paano napipreserve ang katawan ng hayop sa taxidermy? Kuya Kim, ano na? Cody, welcome back! Taxidermy ang tawag pagpreserba ng anyo ng hayop na wala ng buhay para i-display o di kaya para pag-aralan. Ang balat ginagamitan ng iba't ibang kemikal para matanggal ang moisture at matuyo. Tsaka ito maingat na ina-arrange at tatahiin sa hinandang form ng hayop. At para mas maging realistic, ito'y pinipinturahan o kukulayan. Sa kaso ni Mali, nang mamatay ito Nobyembre nitong nakaraang taon, ang mga labi nito dinala dito sa Angat, Bulacan para i-taxidermy. Ang gumawa nito, ang veterinaryong si Dr. Jason. Nung marinig ko sa news yung about po doon sa namatay po si Mali, nag-post agad ako sa social media na any possible connection with Manila Zoo. Daming taong kumukontak sa kanila, sinasuggest po kami. Doon po nag-come up na tinawagan po kami. Sa lahat daw ng mga pinreserba ni Dr. Jason, ang mga labi raw ni Mali ang pinaka-challenging. Hindi namin siya pwedeng tigilan, katulad ng ginagawa namin sa mga dog and cats. Nakikita po kasi namin, nagde-decay na siya. Kailangan continuous yung process. Doon ako nag-decide na, sige, hatiin natin yung team. Kaya naman inabot daw ng siyam-siyam bago niya natapos ang pagpreserba sa elepante. Kaya po mga dog and cats, nasa 3 to 6 months lang po kami. Ito pong si Mali, inabot po kami ng siguro mga 11 months. Hanggang nitong December 16, sinundo na siya ng grupo ni Ann para ihatid pa Maynila. Grabe yung biniyahin namin, di ba? Ang tagal. Inabot po kami ng 7 hours kasi 5 a.m. kami umalis sa bahay. Kasi po, ang dami na pong mga kuryente na pwedeng sabitan po ni Mali. Pakalipas ang mahigit 7 oras na biyahe, si Mali nakauwi na muli sa kanyang naging tahanan sa loob ng mahigit 4 na dekada. Sobrang proud din po ako sa sarili ko. Hindi ko to makakalimutan itong nangyari sa buhay ko na to. Pero alam niyo ba kung anong pinakamalaking hayop na tinaxidermy? Ang isa sa pinakamalaking taxidermy animal sa buong mundo ay isang 8 toneladang whale shark o butanding. Na centerpiece ngayon ng isang museo sa Centerport sa New York. Ang naturang butanding 2 beses na raw kinailangang ipreserba. Ang original na taxidermy model kasi nito na damage kaya kinakailangan i-restore gamit ang makabagong pamamaraan ng pag-preserve. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. 5 araw bago magpasko, na-display niyo na ba ang inyong mga Belen? Kung hindi pa ma-inspire sa isang Belen sa Batangas, hindi lang kakaibang konsepto, meron ding malalim na kahulugan. Sa lahat ng mga Belen o nativity scene na nakadisplay ngayon sa mga kabahayan, parke at simbahan, ito raw ang namumukod tangi. Sa halip kasi na sa isang sabsaban, sina Jose at Maria, nakasilong sa isang kubo na lubog sa tubig baha. At dahil tumutulong kanilang bubong, ang mag-asawa nakakapote pa. Habang nagsisilbi nilang pantawid gutom, ang mga natanggap na ayuda. Siguro pinakikita dito na kailangan nating tulungan ng iba, lalo na yung mga nasasalanta. Tumutuloy yung mga bubong, sa kabila ng kahirapan hindi nila maipagawa, pero nandun pa rin yung pag-asa nila sa buhay.
Ito ang isa sa 3 bilin na nakadisplay ngayon sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa pamunuan ng Padre Pio Shrine, ang konsepto ng kanilang bilin hango raw sa pinagdaanan ng ating mga kababayan na sinalanta ng sunod-sunod na malalakas na bagyo ngayong taon. May mga kababayan pa kami dito sa Laurel na nasalanta ng bagyong Christine na hanggang ngayon po ay nasa evacuation. Doon po nanggaling ang inspirasyon. Mula doon, dinevelop namin ang concept, aniyayang maging simple ang pagdiriwang. Ang mga bilin, isang linggo raw na binuo ng mga empleyado gamit lamang ang recycled materials. Mga lumang na nakatambak na pinagsama-sama, very challenging na hindi maging mukhang basura, pero yung maiportray natin ang kasimplihan. At ang mensaheng naisiparating ng kanilang kakaibang bilin, sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng mga kalamidad, lagi pong nariyan ang Diyos para samahan tayo sa ating paghihirap. At ikalawa, mas malalim na paanyaya sa atin sa pagtulong natin sa mga kababayan natin. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga bilin? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Bago pa nauso mga bilin o nativity scene na dinidisplay natin ngayon, meron na raw mga likhang sining mula pa noong 4th century na nagpapakita ng kapanganakan ni Jesus. Paskong taon 1223 naman, nag-set up si St. Francis of Assisi ng isang sabsaban na pinuno niya ng dayami at nilagyan pa niya ng ox at donkey para ipakita ang kapanganakan ni Jesus. Ayon sa mga eksperto, ito raw marahil ang pinakaunang naitalang live nativity scene sa kasaysayan. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa Italia, tinatawag itong presepio. Sa France naman, creche na parehong nangangahulugang crib o kuna. Sa Espanya, naging popular ang mga bilin noong 16th century. Hanggang sa pinakilala nila ito sa atin sa Pilipinas. At alam niyo ba na may probinsya na tila nakadikit na raw sa kanilang kultura ang paggawa ng bilin. Kaya tinagurian silang Belen Capital of the Philippines. Ang tinaguriang Belen Capital ng Pilipinas ang probinsya ng Tarlac. Dito, taon-taon pinagdiriwang ang Belenismo sa Tarlac Festival, kung saan ang mga kalahok nagpapagandahan sa paggawa ng nativity scene. Ang probinsya may malalim na kaugnayan at pagmamahal sa paggawa ng Belen. Bakas ito kung paano nila masusing binubuo ang bawat detalye ng kanilang Belen. Samantala, para malaman ang trivia sa likod na viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kanya-kanya tayong paandar sa pag-decorate ng Christmas trees. Pero sa Palo, Leyte, palong-palo ang kanilang puno kahit walang Christmas lights at decor. Saan kaya ito gawa? Kuya Kim, ano na? Kaninong mata ba naman ang hindi kukuti-kutitap kapag napas na ng Christmas tree na ito? Wala itong Christmas lights. Wala rin mga palamuti, pero aesthetic. Ito ang Christmas tree ng mga taga-Palo, Leyte. Ang naturang Christmas tree na pinagtulungan buuin ng lokal na pamahalaan ng Palo at ng isang team ng mga arkitekto, gawa lang sa mga pinutas at inglawang kawayan. Dahil sa kakaiba nitong konsepto, ang bamboo Christmas tree pinag-uusapan online. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga Christmas tree? Kuya Kim, ano na? Maraming pinag-ugatan ng tradisyon ng paggamit ng Christmas tree. Pero ang isa raw sa pinakaunang dokumentadong Christmas tree ay nakita sa Strasbourg, na nooy bahagi ng Germany pero ay parte na ng France. Sa mga unang taon, mga evergreen tree tulad ng fir o pine ang ginagamit at pinapalamutian nito ng kandila, prutas, nuts at iba pang dekorasyon. Ang mas modernong Christmas tree naman na pinalamutian mga ilaw sa halip na kandila na uso at lumaganap noong 19th century. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.